oxidant. Okay, meron pa rin dito mataas. So sila yung mga taong hindi alam ang nangyayari ngayong hapon na to. Ikaw ba yan? Okay. So eto, para maintindihan natin kung ano ang antioxidant, babalikan natin ang ating katawan. That's the only way to understand what is an antioxidant. So, eto po. Sandali lang po ito, no? Tingnan niyo. In order to understand what is an antioxidant, let's go back to our body. Our body is composed of trillions of cells. Napakaraming cells ang meron. May liver cells po tayo, kaya tayo may liver. Ayan po ay pagsasama-sama ng mga liver. Bakit po tayo may muka? Kasi ayan po ay pagsasama-sama ng mga cells. Bakit po tayo may puso? Pagsasama-sama po yan ng mga cells. Yung buong katawan po natin is a composition of trillions of cells, and that's why ayan kayo ngayon. Okay? So, ang cell po natin ay magkakadikit. Ayan po ay parehong may positive and negative. Alam niyo po yung battery? Ang battery po, ang tawag dyan ay cell. Kaya yung battery, ilagay mo sa flashlight, ano mangyayari sa flashlight? Iilaw. Diba? Pero pag nawala na yung charge, unti-unti yung ilaw, mawawala, magdidim. Ang dahilan, yung kanyang charge lumiit na bumaba ng bumaba. Ganon din po ang ating katawan. Nung nag-uumpisa tayo, ang lakas ni tatay, ang lakas ni nanay, ang lakas ni kuya, talagang very strong. Pero nung nasira ang kanyang cell, para siyang flashlight na dati maliwanag, ngayon, unti-unting nanghina. Tama, mali? Diba? Ganun ang nangyari sa cells natin? Okay. Ngayon, ano po ang mangyayari dito sa cell na to? Meron po kasi isang bagay na umaatake sa ating cell. Ang tawag po dyan ay free radicals. Ang free radicals po ay isang molecule, but this time, kulang ng electron. Ito po ay kompleto, ito ay kulang. Sila din po ay magkakadikit. Pero, magkakadikit na sila, pero pare-pareho sila ng kulang. Kaya ito pong free radicals na to ay very active. Pag sinabing active, minsan, yung free radicals nasa liver mo, pupunta sa kidney, pupunta sa brain, pupunta sa heart, kung saan-saan. Bakit? Naghahanap siya ng kapartner. Bakit naghahanap siya ng kapartner? Kasi nga, unstable siya. Hindi mapakali hanggat wala siyang kapartner. So, ibig sabihin, ang gagawin niya, siya ay magnanakaw ng electron. Sino ang nanakawan niya? Kung sino ang mapupuntahan niya. So, halimbawa, etong free radicals na to ay pumunta sa iyong brain cell. Okay? Brain cell pumunta. Nanakawin niya ang iyong electron. So, ninakaw niya yung electron ng free radicals. Ano mangyayari sa cell? Yung katabi niyang cell na kompleto, nanakawin din. Okay? Nanakawin dito. Yung katabi nito na kompleto, dahil ito ay kulang na, magnanakaw din. You see? Ano nangyari po dyan? Ang nangyari po ay tinatawag na cell disruption. Imbis na maayos na nabubuhay ang iyong cell, because of free radicals, nagkaroon ng maling reaction. And that's why, na alam po natin na merong Alzheimer's disease, okay? Because of free radicals na pumasok sa brain. What if hindi sa brain pumasok? Sa heart. Andyan po yung atherosclerosis, andyan po yung hypertension, iba't iba. Bakit? Yung free radicals sa heart mo naman pumunta. Why? Because free radicals are active. Okay? Now, the only way para matanggal ang free radicals sa katawan mo is sa pamamagitan ng antioxidant. Ang antioxidant po, siya po ay tinatawag na electron donor. Dahil siya po ay kompleto na at meron pang dalang ibang electron. Kompleto na siya, but at the same time, siya po ay namimigay ng electron.
So, ang gagawin ng antioxidant sa katawan mo, once na pumasok ang antioxidant sa katawan mo, ang hahanapin niya, hindi ang cell. Ang hahanapin niya, free radicals. Bakit? Ang cell kasi kumpleto. Ang hindi kumpleto, free radicals. Ano ang role ng antioxidant? Donor. Sino bibigyan niya? Yung wala o yung meron? Eh, ang free radicals, wala yan. So, mamimigay siya. Okay? So, dahil binigyan niya ng electron, ang free radicals, kompleto na, mangunguha pa ba siya sa cell? Ayan po ang ginagawa ng antioxidant. Alam niyo na po? Okay? Kaya pag tinanong, sino dito ang nakakaalam ng antioxidant? Taas ang kamay. Ayun, lahat na. Palapakan naman po natin.